Ayan. Ito po yung statement ni BP Sara. Meron po siyang bagong statement. Mamaya po pag-uusapan natin itong bagong demanda ni Trillanes at itong bagong ginto na nakuha ni Carlos Yulo. But for the meantime, pag-usapan natin itong bagong statement ni BP Sara. Ayan, medyo mahaba po kasi ito eh. Okay? So, yan po yan. Okay, ibubuod na lang po natin. Ito po ay nakita mismo natin sa Facebook page ni BP Sara. Kay BP Sara po ulit to. Ayan legit po yan. Kapapasok lang yan August 7, 2024. Pero ito po ang gusto ko ipakita kasi mahaba po kung babasahin natin isa-isa. Bisitahin nyo na lang po mamaya. Ayan. Basahin na lang po natin. Ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayanan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pag-uunlad ng bayan. Ito po. Subalit ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan na ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Ito parang lantarang sinasabi niya, etong administrasyon ni Marcos ay mga sinungaling, mampanloloko at budol-budol. Indirectly, pero syempre ang atake dito ni BP Sara ay mahinahon. Mahinahon pero direct to the point, hindi gumagamit ng kung ano-anong masasamang salita. Pero walang sinabing budol-budol, walang sinabing sinungaling, wala sinabing manloloko, pero ganun pong ibig niyang sabihin. Subalit ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan. Ano pa namumuno kung hindi ang Marcos administration ng mga taong mga budol-budol? Hindi po yun. Hindi po yung sinabi niya. Ng taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Ano ba yun? Diba? Walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Ito, sinumpaan mo. Nangangako ako na magsisilbi sa bayan. Halimbawa, nung sinabi mo nung ikay nangangampanya, pabababain mo ang bigas ng 20 pesos. Nung ikay nangangampanya, sinasabi mo, hindi po papapasukin ng Amerikano. Nung ikaw ay nanalo, pasok ang Amerikano. Hanggang ngayon, nasa Davao pa. Yung iba, may EDCA pa. Dinagdagan ng EDCA. Yung bigas, wala na nangyari. Mataas pa rin hanggang ngayon. Sa madaling salita, manloloko kayo, Marcos administration, sa madaling salita, budol-budol kayo. Indirectly, yan po ang sinasabi ni BP Sara. Kaya ang taing nananaig sa atin ay takot para sa kinabukasan ng ating mga anak. Alam mo, hindi lang po yung ginagawa nila sa KOJC ang nakakatakot para sa mga members po ng kanilang reliyon. Itong ginagawa sa KOJC. Pero ito tama, nagkakaroon ng takot, especially doon sa mga mahihirap na wala nang pinatutunguhan itong ating bansa. Nakikita natin ang isinisigaw ng taong bayan dahil sila ay wala ng tiwala sa pamumuno ni President Marcos, magpa-drug test. Hanggang ngayon, hindi pa sinasagot etong paratang ni Lakati na drug test na sila po ay gumagamit. Ulitin po natin hindi po natin pinagbibintangan etong ating mga liderato. Pero ang nakakainis po sa kanila, sila po ay nagbibingi-bingihan. Sa kabila ng mga sigaw ng taong bayan na kayo ay gumagamit, instead na harapin, upuan, i-explain sa taong bayan, wala pong gumagawa. Ngayon si Abalos, pagkatapos ng kanyang tenga statement, tahimik na patungkol dito sa mga sinabi ni Cathy. Sa madaling salita, sila ay natatakot na harapin itong mga problemang ganito. Kaya nga po ang mga Pilipino ngayon, natatakot na rin. Natatakot na rin sa kanilang kalagayan kasi karamihan ang sinasabi po, mauubos ang kaban ng bayan pagka ganyan ng liderato. Tayo po muli ay hindi nagbibintang, pero dapat ito po ay hinaharap ni President Marcos.
Kasi posible yan, kung sila'y gumagamit, mauubos ang kaba ng pera ng taong bayan. Saan mapupunta? Makukurakot yan. Tayo ba ay napapamunuan ng nasa tamang isip? Dadalahin nyo kami sa gera, ang nagdidesisyon ay gumagamit. Di umano. Kaya nga po hindi tayo nagbibintang, dapat yan ay kinakausap ang taong bayan. Bagko sila po ay tahimik. Walang pa-drug test, walang sinasabi, ang ginagawa lang ay para iligaw ang taong bayan at binabanata ng KOJC kung ano-anong hearing patungkol dito kila Roque, pero hindi naman po sila sumasagot. Pero tatandaan po natin, right on schedule po tayo. Okay? Kasi alam na alam po natin, ito po ay nadidinig natin. Hindi po natin alam kung may katotohanan. Pero lumulutang po before na itong buwan ng July. Diba? Lumulutang po yan. At maraming hakbang mangyayari at magaganap sa pagkilos patungkol doon sa mga lumalaban sa droga. We cannot deny it. Diba? Meron pong alingas-ngas na ganyan, meron pong mga balita na ganyan, hindi natin alam kung ito ay totoo or hindi totoo. Pero kung ito ay totoo, we are right on schedule. Bakit po? Ang dami pong naganap ngayong July. At ngayong Agosto, pagpasok ng August, ang dami pong ding nagaganap. Andyan nag-resign si BP Sara, andyan na may statement siya na tatakbo tatlong Duterte, andyan na dating tahimik si BP Sara ay ngayon nagsasalita na, ito si Baste, nagsasalita na rin, full blast, may gusto nga siyang sampaling general, ang dami po. And this time, ito po ang kinagustuhan ko dito sa statement ni BP Sara. Bukod sa diniretso niya na ang mga namumuno ngayon ay mga abusado at mga manloloko at mga budol-budol. Probably it's indirect, pero diniretso niya ngayon. Alam mo, kinagandahan nito, ito po ay hindi niya hinahayaan na mamatay itong usapin patungkol sa panggamit at pang-aabuso ng ating gobyerno. Dire-diretso na po si BP Sara. Maaalala natin, marami sa inyo kini-question si BP Sara, bakit hindi siya nagsasalita? At yung mga tinatanong natin, anong sinasabi? May timing yan, antayin natin ang July. Hindi, ulitin ko, hindi natin alam kung totoo to o hindi itong kwento na ito. Pero tumatama sa target. Kasi since July, ang dami na pong naganap. Pagpasok pa lang ng August, eto na naman. Mas madaming nagaganap, mas aktibo po si BP Sara. And one thing, yan po ang sinasabi natin, nasa waiting game po kami. Siguro kami mga banateros, para safe to say, ako na lang. I'm waiting sa mga galawan ng mga Duterte. And kung ako tatanungin ninyo, I'm very happy that BP Sara now is very, very, very active. Dire-diretso na po yung statement niya. Maaaring nasa gedli lang siya, hindi siya kasing ni Mayor Baste sa camera. Pero malaman po, tandaan natin, magsalita si BP Sara, pasok na pasok. Pasok na pasok. Yung tambaluslos niya hanggang ngayon pinag-uusapan pa na statement. Kaya napakagaling nito si BP Sara. And sa palagay ko, gising na siya. Talagang totally gising na siya sa pangloloko ng mga budol-budol. And hopefully, gising na rin siya sa mga pambubudol ng mga kamag-anak ni Marcos. And hopefully, sana hindi siya madamay dito kay Amy Marcos. Tatandaan po natin, BP Sara, si Amy, ang apelyido po niyan, Marcos pa rin. Alam nyo po, ito yung mga panahon na marami tayong aasahan. Because August,
And then, we are expecting mas lalo pa mag-iinit ang politika come September because October ay filing na po ng candidacy. So itong kalagayan natin ngayon, medyo maging active na po tayo mga banateros, banateras. Active na po tayo dahil talaga po magiging maingay ang politika ngayon. Dapat po suportahan natin lahat, especially ng mga Duterte. Dahil kailangan natin ng numero dyan sa Senado. Yung mga tunay na Duterte na hindi po ginagamit lang ang mga Duterte. Yung mga tunay na Duterte na hindi lolokohin ng mga Duterte, pag hindi nabigyan ng posisyon, magtatampo. So, expect natin. Hanggang ngayon, wala pa rin silang sagot. Pero si Sara, VP Sara, patuloy na patuloy. At kaya nga kahapon tinanong ko mismo, and this is my direct question to Senator Bato. Maganda po yung nawala na di umano ang mga pulis dyan sa harap ng KOJC. Pero sa tingin ko talaga, yan ay kaplastikan. Pagkatapos ng hearing, babalik ulit. Kaya nga ang magandang sagot sa akin ni Senator Bato, na sabi niya, pag bumalik sila ulit, edi mag-hearing tayo ulit. Well documented po yan. Recorded po yan ng SMNI. Kaya pag bumalik yan, kakalampagin ko si Senator Bato. Senator Bato, sabi mo mag-hearing ulit. Recorded yan sa SMNI. No? So magiging active. And I'm very, very happy with Senator Bato and Senator Bongo, Senator Robin, ayan na po sila. Nag-i-start na po. Bagamat alam ko sasabihin ninyo, maraming nakukulangan patungkol dun sa hearing. I know, kasi medyo hindi sila madiin magtanong. But still, andyan sila. Andyan sila, nagsisimula na. Antay-antayin natin. Basta ang importante, maingay na si BP Sara, maingay si Mayor Baste, si Kong Pulong, maingay na, sila Bato, sila Bongo, sila Senator Robin, andyan na. So maganda po ang ating kinabukasan. Matatapos din ang mga abusado sa gobyerno. Antay-antay lang po tayo. Sabi dito ni Trixie Battery, si Ontiveros, binastos ang Duterte at basura daw ang iniwan. Ontiveros, gising or get lost. Ay hayaan mo na yan. Alam naman natin yan si, alam naman natin yan si Ontiveros. Ngayon